Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po nagbabalik ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos, sa ating pong live broadcast ngayong gabi. And tayo po ay nasa series of lesson ng Outer Darkness at pinag-aaralan po natin ang tatlong magkakaibang events na pumapatungkol po sa Outer Darkness. Ang Outer Darkness po ay matagpuan sa tatlong magkakaibang chapter sa isang book in the New Testament, the book of Matthew. Okay? And so tayo po ay nasa pangatlong lesson na ng 3 different events. Ito pong Outer Darkness, mga kapatid, ay magkakaiba po ang events na pinag-uusapan o yung context ng events. Tapos na ho natin ang Friend Without Wedding Garment. Yun po ay Marriage Supper of the Lamb. And the Faithless Children of the Kingdom, sa Future Kingdom, yan po ay the Children of the Millennial Kingdom. And as of tonight, ang pag-aaralan natin ay ang Matthew chapter 25 verse 11 down to verse number 30, na ito naman po ay mangyayari sa judgment seat of Jesus Christ. And so tayo po ay magsimula na, at sa atin pong pag-uumpisa tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat na yung gabi, isa na namang opportunity na kami po ay makapag-aral ng inyong masalita. Dalangin ko po na kayo po ang manguna. I-bless po ninyo ang aming pag-aaral. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod. Manguna po kayo sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So welcome po sa lahat ng ating mga kapatiran na makakapasok po sa ating live broadcast ngayong gabing ito. Now, tayo po ay magbabasa na ng salita ng Panginoon. We'll go to Matthew 25, mga kapatid. Okay, Matthew 25, verse number 14, down to verse number 30. Mahaba-haba po ito. Ito po ay ang parable of the talents. Okay? Sabi po ng verse 14, "For the kingdom of heaven is like as a man traveling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods." So nais ko pong mapansin natin at mapansin po ninyo na ito pong verse 14, ang servants po na tinutukoy ay general. Okay? Servants, plural. "And delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another he gave 2, to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey." So meron hong isang tao na naglalakbay papunta sa malayong country, at tinawag niya ang kanyang sariling mga servants. Binigyan niya ng 5 talent yung isa binigyan niya ng 2 talents, and yung isa pa binigyan niya ng 1 talent. Pagkatapos niya itong ibinigay, siya po ay umalis, took his journey. Then he that had received 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. Sa makatuwid, sabi po ng verse 16, yung pinagkalooban ng master ng 5 talents, winork out niya ang kanyang talent na ipinagkaloob sa kanya, at ito po ay nakagain ng other talent, 5 talents. Now, kung pag-aaralan po natin, ito pong talents na sinasabi ay penury. Nang ibig sabihin pinagkatiwalang pera. Okay? "And likewise, he that hath received 2 talents," verse 17, "he also gained other 2. Yung binigyan ng 2 talents, winork out niya rin. At nakagain po ito ng another 2 talents. Okay? Verse 18, "But he that hath received 1 talent went and digged in the earth,
and hid his Lord's money. Ayan po. Ang problema po, itong nakatanggap ng 1 talent. Kasi, siya po ay naghukay sa lupa at itinago yung talent na ipinagkatiwala sa kanya. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Pagkatapos ng matagal na panahon, ang Lord ng servants na ito, ng mga servants na ito, ay bumalik at naningil. Ayun. Naningil na. Verse 20, and so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, ayan na po, verse 20, Lord, meron ng divinity yung Lord. Yung Lord na yan, yun yung man traveling into a far country. Pagdating po sa verse 20, yung Lord na yan, or yung man traveling into a far country, na tinutukoy sa parable, ay yung Lord na may divinity, na babalik. Thou deliverest unto me 5 talents, behold, I have gained besides them 5 talents more. His Lord said unto him, well done, O good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things, I will make you ruler over many things, enter now into the joy of thy Lord. Alam niyo po ba na yung reconnect na yan, ang paniningil na yan ay tumutukoy po sa tinatawag na judgment. Merong servants accounting. Unang-una, verse 14 to verse 18 ng Matthew 25, binigyan po ng talent nung Lord na man traveling into a far country, na Lord na may divinity. Sa verse 20, binigyan niya ng talent yung kanyang mga servant. Sarili niyang servant, his own servant. Yan po ay stewardship. Pagdating po sa verse 19, sabi po niya, verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Yung pagdating po na yan ay rapture. Yung paniningil po ay judgment seat of Christ. Okay? Ngayon, verse number 20. Eto na, awarding na. And so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents, behold, I have gained beside them 5 talents more. Welcome po, Brother Kyle Stephen Guardario from Japan. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat na mga nandyan sa Japan. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Welcome po, Ma'am Evelyn Camero Peñero from Dumaguete City. Meron pong time sa buhay natin, pagdating po ng rapture, after the rapture, marapture lahat ng ligtas, na lingkod man o hindi. Sa iba't ibang reliyon, lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus ay mararapture. Pagkatapos po ng rapture ay magkakaroon ng judgment seat. Ito na po yung reckoning. Paniningil na ng Panginoong Hesus. Yung merong 5 talents, sabi po ng 21, na nakagain ng other 5 talents, ay gawing ruler over many things. At sabihan, enter now into the joy of thy Lord. May saprodalan po yung joy of thy Lord. Verse 22, he also that hath received 2 talents came and said, Lord, Lord with divinity po ito, sinasambang Lord. Kaya ako po ay naniniwala na yung man traveling into a far country ay walang iba ang Panginoong Hesus, sapagkat itong taong ito ay babalik at maniningil sa kanyang mga alagad. Wala na pong ibang babalik na Lord. Si Jesus Christ po ang muling babalik. At dito po sa parable na ito, ang Lord ay may divinity. Pag sinabi pong may divinity, capital letter L, na Lord. Sinasamba na Lord. Sabi po ng servant na binigyan ng 2 talents sa kanyang Lord na sinasamba na may divinity. He that hath received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them.
his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Nakapasok rin po itong servant na ito sa marriage supper of the Lamb na joy of thy Lord. Verse 24. Ito na ngayon ang pinaka-controversial. Then he that hath received 1 talent, I am reading verse 24, come and said, Lord, with divinity ulit. Yung Lord na tinawag niya, sinasamba na Lord. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sabi nung servant, I knew thee, that thou art a hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Dito po makikita na yung servant na tumanggap ng 1 talent, kilala niya yung Lord. Sabi niya, I knew thee. Verse 25, I was afraid, and went and hid the talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Tinago niya, hindi niya work out. Sabi pa verse 26, his Lord said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sow not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to put my money. Talagang malinaw na pera yon ng Lord na kung saan pinagkaloob sa kanila, to the exchangers, and then at my coming, second coming, rapture, I should have received mine own with usury. Take therefore that talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For everyone that had shall be given, and he that had abundance, but from him that had not shall be taken away even that which he had. At ito na po ang pinakamasaklap. Verse 30, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. When the Son of Man shall come in his glory, and all his holy angels with him, then he shall sit upon the throne of his glory. Welcome po, Sean Esperanzati. Maliwanag mga kapatid, na itong servant na itinapon sa outer darkness, talagang pagmamay-ari ng Lord. At kilala niya ang Lord niya, at kilala siya ng Lord na may divinity. Kaya po ako naniniwala na ito, servant na ito, na tinawag ng profitable, na itinapon sa outer darkness, ay ligtas. Okay? Meron po akong tinanong, kung yung Lord na yan sa Matthew 25 ay ang Panginoong Hesus, kasi with divinity yung babalik na traveling into a far country, pwede bang magsinungaling si Jesus? Pwede bang magkamali si Jesus sa kanyang kinikilalang servant? Ang sagot, hindi raw. Pwede hindi po nagkamali si Jesus na itong servant na ito, servant niya talaga ito. So, lumalabas na maliwanag na ito po ay servant na ligtas, nakakakilala sa Panginoong Hesus at nakikilala ng Panginoong Hesus. Ito po yung sheep, kasama sa sheep ng John chapter 10 verse 27-31. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kasi ang outer darkness po ay hindi nga po condemnation, ito po ay justice. Sapagkat lahat ng mga ligtas ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng talent. Meron kang ability, kung ikaw ay ligtas, yung ability na yan ay dapat gamitin mo para ikaw ay maglingkod. Huwag mong itago. Ikaw ay create ng Panginoon para paglingkuran siya. Lalong-lalo na ikaw ay ligtas na kung tumanggap ka na sa Panginoong Hesus. Ngayon po, itong servant na ito ay tinawag na unprofitable. Bakit? Kasi isa na lang yung ipinagkatiwala sa kanya. Tinago niya pa. Hindi niya pa winork out.
ay unprofitable siya sa buong buhay niya. Hanggang dumating ang Panginoong Hesus, talagang hindi niya ginamit yung talent, hindi niya work out. Pinabayaan niya yung ipinagwala ng Panginoong Hesus sa kanya. Kaya unprofitable po siya. So gusto ko lang pong liwanagin na sariling servant ito ng Panginoong Hesus. Ang Lord na traveling into a far country, ayon sa parable, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sapagkat ang Lord ay may divinity. Wala naman po, hindi naman po muling babalik ang God the Father. Hindi po muling babalik ang God the Holy Ghost. Ang muling babalik ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At siya po ang maniningil. Saan siya maniningil? Maniningil po siya sa judgment seat of Christ. Okay? Ito pong judgment seat of Christ, ito po ay judgment ng lahat ng mga ligtas. Wala pong makakapasok sa judgment seat of Christ na hindi ligtas. Paano ko po nalaman? According to 2 Corinthians chapter 5 verse 10 to 11, si Apostle Paul po ang nagsasabi, at ang kinakausap ni Apostle Paul ay walang iba kundi ang Church of Corinth, mga kapatiran sa Church of Corinth. Sabi po ng verse 10, 2 Corinthians chapter 5, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Maliwanag po yan. Sabi ni Apostle Paul, sapagkat tayong lahat, kasama siya, sapagkat tayong lahat ay haharap sa judgment seat ng Panginoong Hesus, sa hukmanan ng Panginoong Hesus. At lahat tayo ay makakatanggap sa mga bagay na ating ginawa dito sa ating katawan, according sa ating mga nagawa, ito man ay mabuti o ito man ay masama. Ngayon, lahat tayo ligtas sa Apostle Paul, haharap tayo sa judgment seat. At pagharap natin sa judgment seat, magbibigay sulit tayo sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Kaya, ayusin mo buhay mo kung ikaw ay ligtas. Kasi, haharap ka sa Panginoong Hesus, sa kanyang hukuman. Sabi po sa verse 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Meron pong terror ang Panginoon. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So lahat po ng ating paglilingkod, mabuti man o masama, haharap tayo sa judgment seat of Jesus Christ. Now, bakit po nasabi na ang Matthew 25 ay judgment seat of Christ? Kasi yan lang po ang judgment. Meron lang pong two general judgment in the future. Judgment seat of Christ para sa lahat ng ligtas. The Great White Throne Judgment para po sa mga nakasulat at hindi nakasulat sa Book of Life. Revelation 20 verse 11 to 15. So isa lang po ang judgment, future judgment, na lahat ng mga ligtas ay nandoon. Saan yon? The judgment seat of Jesus Christ. At mangyayari po yon after the rapture. Bakit po? Kasi sabi po ng Book of Revelation, behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Kailan yon? Babalik siya, mabilis lang, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump of the trumpet shall sound, the dead in Christ shall rise first, rapture, at daladala niya yung reward. At yung reward na yun ay ibibigay niya sa mga lingkod niya, according sa kanilang ginawa, bad and good. Welcome po, Pastor Rene Frias from La Carloa City. Now ngayon, if you don't agree with me, saan po na judgment yan mangyayari?
yung Matthew 25. Mayroon kang dapat i-explain. Kasi ako po, ini-explain ko yung aking view. Reconnect, judgment. Comet, rapture. Okay? 25 to 30. Yan po ay accounting ng mga servants. Yan po ay judgment seat. Yung joy of thy Lord po ay marriage supper of the Lamb. Kaya maliwanag yung makakapasok sa marriage supper of the Lamb, yun lang pumasa. Yung may righteousness of the saints. Okay? Yung sa kanya righteousness of God lang, yung ano niya, yung kanyang robe of righteousness. Ibig sabihin yung kanyang garment of salvation ay righteousness of God. Wala siyang reward, wala siyang righteousness of the saints. Wala siyang crown. Mapupunta po siya sa outer darkness ng mga ligtas. Na dating paradise, dating Abraham's bosom na wala ng laman. Siya nga pala, mali po pala yung term sasabihin, mayroon po kasing nagtanong, saan yung verse mo na ang paradise ay empty na, wala ng laman? Mali po yung statement ninyo. Ang sinabi ko po, yung lugar na pinanggalingan ng paradise at ng mga occupants ng paradise nung ito ay na-rapture, Matthew 27, 51 to 53 at Ephesians 4 verse 8 to 10, yung lugar po, yung location, yun yung wala ng laman. Yung paradise po ngayon nasa langit, ang daming laman. Okay? So sana po yan ay maliwanag, sana po mapanood nyo ito. Mahirap po yung tanong lang kayo ng tanong pero hindi nyo po pinapanood yung live natin. Okay? Kaya dumadami ang tanong. Patuloy po tayo. Ayon sa Matthew chapter 18. Matthew chapter 18 verse 23 to 32. Okay? Ito'y parable din po ulit. Servants ulit yung nandito, mga kapatid. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servant. Okay? And when he had begun to reckon, ayan po, yung reckon na yan, yan po ay accounting ng mga servant. Paniningil ng Panginoon, welcome po, Gusay Alconten from Japan. And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. Servants ulit ang pinag-uusapan dito. But for as much as he had not to pay his Lord, commanded to be sold, and his wife and children and all that he had in payment to be made. 26. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, 26, Lord, with divinity. Parable po ito. Have patience with me. I will pay thee all. Yung Lord po rito ay may divinity. Kaya ang Panginoong Hesus po yung King. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him his debt. But the same servant went out and found one of his fellow servant. Ito na yung problema ngayon. Pinatawad siya ng kanyang Lord na may divinity, na hari. Nakita niya yung kapwa niya, servant, which owed him 100 pence. May utang sa kanya. And he had laid hands on him and took him by the throat. Kinelyuhan niya ito. And took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. Yung ginawa niya sa kanyang Lord, ginawa ng fellow servant niya sa kanya dahil may utang nga. 30. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. Pero hindi niya pinatawad, pinakulong niya pa. 31. So when his fellow servants saw what was done,
they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. Nagsumbong ngayon itong pinakulong niya na kanyang fellow servant sa mismong pinaka-Lord. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgive thee all the debt because thou desirest me. Sabi nung Lord na may divinity, pinatawad kita. 33. Shouldest not thou also have compassion on thy fellow servant, even as I have pity on thee? Hindi ba ikaw ay maawa rin sa katulad mo na servant, katulad ng ginawa ko sa iyo? And his Lord was wroth, nagalit ang kanyang Lord, and delivered him to the tormentors. Ayan po, tormentors, till he should pay all that was due unto him. 35. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. Ganon din ang gagawin ng aking Ama, sabi ni Jesus Christ, sa inyo, kung kayo ay hindi magpapatawad sa inyong puso. Ano mayayari? Ibibigay ka sa tormentor. Ligtas po ang servant na ito. Kaso pinatawad siya ng Panginoon, pero siya hindi niya pinatawad yung kapwa niya. Servant. Ngayon, tandaan niyo yung 34. His Lord was wroth and delivered him to the tormentors, till he should pay all the due unto him. Kaya lagot ka. Kung tatanungin niyo po ako, bakit ligtas yan? Kasi servant nung Lord na may divinity. Yung Lord na King. Alam mo ba kung sino yung King na yon? Yun yung King of Kings and Lord of Lords. Ang Panginoong Hesus. Kailan yung accounting ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad? Judgment of Christ. If you don't agree with my view, magbigay ka ng explanation mo at magbigay ka ng mga talata. Ganon lang yon, mga kapatid. Next verse, Matthew 24, servant ulit ang pinag-uusapan. Verse 40 to 51. Basahin ko po. Then shall two be in the field, and one shall be taken, the other left. Rapture po yan. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, the other left. Rapture po yan. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Nandyan din ulit yung Lord na may divinity. Rapture pa rin yan. Yung oras na hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Walang sign. Yung sign po para yun sa Battle of Armageddon, the end of the world. But know this, that if the good man of the house had known and what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Rapture ulit. Who then is faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Nabanggit po yung faithful and wise servant. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Pinagpala yung servant na kapag darat na ng Panginoon ay naglilingkod. Good evening po, Sir Baker's Vlog. 47, verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. But if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming, matagal pang darating ang aking Panginoon, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and drink with the drunken, bumalik sa kanyang bisyo,
Kasi matagal pa daw babalik ang Panginoon. 50. The Lord of that servant shall come in the day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and will appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Alam niyo po kung saan yung appoint his portion with the hypocrites? There shall be weeping and gnashing of teeth. Alam mo ba na ang hypocrites yan ay yung mga nasa impyerno? May portion po ang underworld na para sa mga ligtas. Ito yung Abraham's bosom, paradise, na wala nang laman, na na-rapture na. Ito po yung lugar ng mga evil, wicked, unprofitable, slothful servants of the Lord Jesus Christ. Ito yung outer darkness na yon, na walang apoy. Tatlo po kasi ang bahagi ng impyerno. Ito pong pinag-uusapan natin ay servant na sinabihan na maghanda dahil hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon. Ngayon, sabihin niyo po sa akin na ang Matthew 24 ay hindi ligtas. At yung pinaka-final po niyan ay Matthew 25, 26 to 30, yung unprofitable servant. Meron din pong katulad niyan sa Luke chapter 12, verse 45 to 48. Babasahin ko na po. But if that servant say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink with the drunken, the Lord of that servant will come in the day when he looketh not for him, rapture, and in an hour that he is not aware, and shall cut him asunder, and will appoint his portion with the unbelievers. Nasaan yung unbeliever? Nandito. Nasaan yung kanyang portion? Nandito. Kaya po with the unbeliever, kasi yung impyerno dapat ay kasama po yan sa mga, ayan po ay lugar ng mga unbeliever. Ito yung rich man. May area doon na para sa mga evil servant. Kaya kung ikaw ay lingkod ng Panginoon at mayroon kang kalokohan na ginagawa sa ministry, sa buhay mo, sa paglilingkod mo, loko-loko kang klaseng Kristiyano, yun, etong outer darkness na ito, ito yung mapupuntahan mo. Marami po ang nagsasabing sila ay naglilingkod sa Panginoon. Pero, ang ginagawa nila, yung kapwa nilang mananampalataya, yun mismo yung sinasaktan nila. Yung mismo yung kanilang binibit. Tinapon ninyo. And that servant which knew his Lord's will. Alam po nila yung Lord's will. And prepared not himself. So hindi siya handa. Neither did according to his will. Shall be beaten with many stripes. Yan na. Alam mo ba kung bakit mayroong weeping and gnashing dito sa outer darkness na ito na walang apoy? Dahil po dito sa verse 47 ng Luke chapter 12. Kapag ikaw ay mas maraming ginawang kalokohan kaysa sa kabutihan, pagkatapos na ikaw ay naligtas, papaluin ka na maraming beses. Pag mas marami kang alam at mas marami kang hindi ginawa na kalooban ng Diyos sa buhay mo, mas marami kang palo. And I believe na yung maraming palo sa judgment seat of Christ, karamihan ay mga pastor. Karamihan ay ang mga lingkod ng Panginoon who became lords over God's heritage, who persecute their fellow believers. Kaya mag-ingat ka. Kaya ako po, wala pa po akong sinasabihan na kulto, wala pa akong sinasabihan na devil's doctrine, wala pa akong sinasabihan na gano'n, kasi natatakot po ako. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be a cast away. Gaya ng sinabi po ni Apostle Paul. Cast away saan? Sa outer darkness na walang apoy. Bahagi ng impyerno na para sa mga ligtas na loko-loko. Mga pasaway na Kristiyano. Verse 48, But he that knew not and did commit things worthy of stripes
shall be beaten with few stripes. For whomsoever much is given, of him shall be much required. And to whom men had committed much, of him they will ask the more. Alam niyo po kung anong ibig sabihin yan? Mas marami kang alam, pero mas marami kang kalokohan. Mas matagal ka na Kristiyano, pero mas marami kang kasamaan. Lagot ka sa judgment seat. Bago itatapon dito sa outer darkness ng mga lukulukong Kristiyano for 1,007 years and 3.5 days. Yan yung Bartolina time mo. Papaluin ka ng maraming palo. Kapag hindi ka, pag marami ka namang hindi alam, konti lang yung palo mo. Kaya let me know your comment and reaction sa atin pong pinag-aralan ngayong gabi. Pinili ko na po mga kapatid na ilantad yung detalye ng ating pananampalataya at view ng outer darkness. Kasi lagi ho tayong napagkakamalan. Uulitin ko po. Ang ating pananaw sa outer darkness ng Matthew chapter 8, chapter 22 at saka chapter 25 ay ang tatlong bahagi po ng impyerno. Where the rich man is, the hell Gehenna with flame, the hell Tartarus, where the fallen angels were imprisoned in chain under darkness ng 2 Peter chapter 2 verse 4, at yung empty paradise, empty location of paradise, the former location of paradise, which is Abraham's bosom. Etong Abraham's bosom na ito, na paradise, ay wala na pong laman na rapture na according to Matthew 27 verse 51 to 53 and Ephesians chapter 4 verse 8 to 10. Kaya itong lugar na ito, from the Old Testament, ito po'y underworld ng mga ligtas. Kaya pag ikaw ay ligtas, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ano man ang iyong relihiyon, ligtas ang iyong kaluluwa. Titus chapter 3 verse 5. Not of works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Sa biyaya ng Panginoon tayo po'y nangaligtas. Pero kung ikaw ay pasaway, haharap tayong lahat ng mga ligtas sa judgment seat. Pag wala tayong reward, cast away tayo, sabi na Apostle Paul. We will be denied to the millennial kingdom. If we suffer with Him, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Saan ka i-deny? Hindi ka pwedeng i-deny sa eternal life. Pero pwede kang i-deny sa paghahari. Kaya sinasabi ko nga po, kung mauunawaan nyo itong malinaw na view na ito, mapapatunayan na meron talagang assurance of salvation, na hindi po nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po ay reward, yung crown. Kasi yung mga nasa outer darkness, palalabasin po sila sa Great White Throne Judgment. Sa Great White Throne Judgment po, Revelation 20 verse 11 to 15, dalawang grupo na po yung nandun. Yung isang grupo na galing sa impyerno ay hindi nakasulat sa Book of Life. Yung isang grupo na galing sa outer darkness ng mga unprofitable servant ay nakasulat sa Book of Life. Sabi dito sa dalawang grupo, whosoever was not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire. Itong hindi nakasulat na galing sa impyernong may apoy, itatapon sa lake of fire. Itong nakasulat ay papahiran ng mga luha at papasok sa eternity, sapagkat ito po ay ligtas. Kaya, sayang, kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, tumanggap ka na sa Panginoong Hesus na iyong tagapagligtas, tumawag ka na sa kanyang pangalan, Romans 10:13, ligtas na ang iyong kaluluwa. Kahit na nasa iba't ibang reliyon pa tayo. Kasi ang Panginoong Hesus po ang ating tagapagligtas. Wow! Welcome po, Ma'am Los Biminda Jacob from Quezon City. Long time no see po, isang mapagpalang gabi sa inyo. Ang advice ko sa iyo kung ikaw ay ligtas, listen to me very carefully. Maghanap ka ng paraan para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos. Maghanap ka ng paraan.
Kasi lahat ng ating pinaglingkod sa Panginoon, habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa, pagkatapos na tayo ay tumanggap sa kanyang bugtong na anak, naligtas na yung ating kaluluwa by grace through faith. Kailangan natin maglingkod para makuha natin ang reward. Ano ngayon ang iyong ministry? Ano ngayon ang paglilingkod na gagawin mo? Ako po, bumalik tayo sa live kasi I believe na isa po ito sa sisingilin ng Panginoon sa akin kung hindi ko po maituro itong view ng outer darkness na ito. Kasi accountable ho tayong lahat kung ano yung pinagkatiwala sa atin, yun yung sisingilin sa atin. Kaya hindi nyo po ako masisisi kung bakit ko po ginagawa ito. Pwede po na ang pananaw ng iba, nanggugulo tayo, pero hindi ho tayo nanggugulo mga kapatid. This is out of my personal conscience sa Panginoon. Kasi alam ko po na ako ay kanyang sisingilin. At kapag hindi ko po ito ginawa, I will be accountable at mapapalo ako kapag hindi ko po ito itinuro. And so, wala po akong pakialam kung ano ang inyong reaction sa mga ginagawa po natin as long na alam natin na ito po ay para sa Panginoon. So, ang suggest ko po sa inyo, you find a ministry and support that ministry. Tulungan nyo po ang gawain ng Panginoon. Welcome po, Sir Raymond Tahonera from Murcia, from the city of Murcia. Mahalaga po mga kapatid na maglingkod tayo sa Panginoon para makuha po natin ang reward. Sayang, ilang taon ka lang maglilingkod dito sa lupa. Kapalit nun ay corona, panghabang buhay hanggang eternity. Makakasama ka sa Millennial Kingdom for 1,000 years, you will belong to the royalty. Kasama ka sa officers ng kingdom, ng Millennial Kingdom, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon mula sa iyong puso. Kaya, kahit nasa bahay ka, huwag mong kalimutan manalangin. Kahit nasa bahay ka, huwag mong kalimutan magbasa ng Bible. Kahit nasaan ka man, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Maghanap ka ng church na tutulungan mo. Maghanap ka ng simbahan na susuportahan mo. Maghanap ka ng gawain, yung iba, nag-feeding, o ganyan. God is not unrighteous to forget your work in labor of love. Mahalaga po na meron tayong ginagawa sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, meron nagtanong sa Kanya, Lord, kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin binihisan? Kailan ka namin binigyan ng damit? Kailan ka namin tinulungan? Sabi ng Panginoong Hesus, kung ano man ang inyong ginagawa o ginawa sa aking mga kapatid, ay ginawa nyo sa akin. O yun. Kaya maghanap ka ng paraan. Ano yung sinasabi ng Panginoon ayaw na gawin mo habang ikaw ay bubuhay? And so do it. Kasi yun lang ang paraan para ikaw ay makapaglingkod sa Panginoon. At masabi niya sa'yo, pagdating sa judgment seat, well done, thou good and faithful servant, enter into the joy of thy Lord. Kahit na dalawa lang yung ipinagkatiwala niya sa'yo, pag winork out mo yan, well done. 5, well done, pag winork out mo. Pero kung yung iisa na nga lang yung kaya mong gawin, hindi mo pa ginawa, a wicked and slothful servant. Cast the unprofitable servant into outer darkness. Hindi yun forever. Hindi rin yun impyerno na may apoy. Yun ay Bartolina sa mga pasaway na mga Kristiyano. Kaya, alam mo, kung may mga Kristiyano na katulad mo na pinipersecute ka, hayaan mo lang. Okay lang yan. Sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Bahala na ang Panginoon na siyang magbibigay ng masaganang ani sa kanila sa kasamaan na kanilang itinanim dito sa lupa. The terror of the Lord. Lahat po tayo haharap sa judgment seat of Christ. Hindi mawawala ang salvation mo, pero sayang ang 1,000 years millennial kingdom. At pag inaral mo yung mga verse na binasa natin, biruin mo yung talent na ibinigay sa'yo, kukunin pa sa'yo. Kaya pagdating sa eternity, wala kang crown na i-offer sa Panginoon. Manonood ka lang. Sabi nung iba, at least langit. Tama yon.
At least langit. Kasi kahit na sino po na tumanggap sa Panginoong Hesus, naglingkod man o hindi, maliligtas. Pero napakalaki ng mawawala sa'yo kung hindi ka magkakaroon ng crown. Kasi forever na yun eh. Forever na yun. Ang kaligtasan po ay libre. For by grace are ye saved through faith. Not of yourself, it is the gift of God. Pero ang reward po, pinagtatrabahuan. Win-work out. Kaya sabi po, work out your own salvation. Hindi pong sinabing work for. Sinabi po, work out. Kung ikaw ay ligtas, i-work out mo. Patunayan mo. I-apply mo yung pagiging ligtas mo. I-apply mo yung pagiging Kristiyano mo. Patutuo mo yung buhay mo na ikaw ay anak ng Diyos. Manalangin ka, maglingkod ka sa Panginoon. Sumuporta ka sa gawain. Kung meron kang mga blessings na dumating sa'yo, magbigay ka sa church. Magbigay ka sa ministry ng Panginoon. Kasi yung ibinigay mo, yun ang magiging reward mo sa langit. Pero yung mga inipon mo, dito sa lupa, pag namatay ka, hindi mo yun madadala sa langit. Pero yung mga itinulong mo sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa ministry, yun ang magiging reward mo. Great is your reward in heaven. Kaya tayo po, naglilingkod tayo sa Panginoon, not for our own good, but for our reward in heaven. Not for us to be saved, because we are already saved by grace through faith. Naglilingkod ho tayo para sa reward. Yun po ang pinakaklaro, mga kapatid. So pag inaral nyo po ang mga servants, malamang ligtas talaga yung mga tinatawag na servants of the Lord Jesus Christ. So sana po mas marami po ang magtatanong sa atin sa ating mga live, so that maliwanagan po kayo. Tayo naman po, kapag hindi ho nag-a-agree sa atin yung ibang tao, dahil hindi pa nila narating yung level ng ating learning, yung mga pag-aaral natin na hindi pa nila narating, okay lang po. Basta wag lang kayong maghaharas, mga kapatid. And so, I believe na tayo po ay tuloy-tuloy na nag-aaral sa salita ng Diyos. At I hope na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Welcome po, Collie Ignacio, kasama natin ngayong gabi. Good evening po sa inyo. Now, yan po ang lesson natin, mga kapatid. Bukas po ay mag-iiba na tayo ng topic. Outer darkness pa rin, pero ibang focus na po natin. So, tapos na ho tayo sa the outer darkness. The three outer darkness are the three parts of a literal hell. So, mayroon tatlong subject. A friend without wedding garment, faithless children of the kingdom, and then unprofitable servant. Merong tatlong magkakaibang context. Okay? Yung context po ng children, faithless, walang pananampalataya. Yung friend without wedding garment, yun po ay si Satanas. Okay? Ayon sa ating mga pag-aaral. Yung pangatlo, yung unprofitable servant, yun naman po ay mga ligtas na walang reward. So, different context, different events. Ang children of the kingdom ay future. May mamatay po sa millennial kingdom. Yun ay ang children of the kingdom. Ang friend without wedding garment naman ay mangyayari sa marriage supper of the Lamb. Si Satanas po ay makakapasok sa marriage supper of the Lamb. Kukunin yung susi ng bottomless pit para pakawalan yung mga demonyong nakakulong sa kalagitnaan ng tribulation period. At yung Matthew 25 naman po ay judgment seat of Christ, judgment ng lahat ng mga ligtas na servant of Jesus Christ. Yung walang reward ay mapupunta sa outer darkness na walang apoy. There shall be weeping and gnashing of teeth, sapagkat bago po sila itatapon doon, papaluin sila depende sa product ng judgment of the accounting of the Lord's servant. So, ganun ho ang ating view. Tatlo po ang view natin sa outer darkness. Yung isang outer darkness ay may apoy. Outer darkness for the children of the kingdom without faith.
outer darkness for a friend without wedding garment, Satan. Ito yung sa gitna, great goldfish, bottomless pit. At yung outer darkness for the unprofitable servant, lugar ng mga ligtas. Dating paradise, dating Abraham's bosom na wala ng laman, empty space and full of darkness, kaya outer darkness. So, sana po malinaw na yan, ano? I hope na i-share nyo po ang live na ito para maunawaan po ng mga iba nating kapatiran. And of course, maaral po nila yung mga talata. Mas maraming nag-aaral, mas malamang mas marami tayo na makaka-discover ng katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Magtatapos na po tayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal dakilang Diyos, thank you very much sa gabing ito. Lord, tunay nga po na napakabuti ninyo. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na kami po ay magkaroon ng desire na tumulong sa inyong gawain at maging bahagi po ng pagbabahagi, maging part ng pagbabahagi ng katotohanan. Lord, gamitin niyo po inyong abang lingkod. Wala po akong magawa kung wala kayo. Itong lahat ng ito ay dahil po sa inyo, dahil po sa inyong kabutihan at karunungan na ipinagkakaloob sa atin. Manguna po kayo, bless niyo po ang bawat isa. Nawa kami po ay maging masaya na naglilingkod sa inyo sa abot ng aming makakaya. Ito mo ako'y sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. Abangan nyo po ang ating post sa Facebook. Yun po ang magiging next natin na topic. At sunod-sunod na po yun for the next days na darating. So ngayon po ay Lunes, Lunes po ngayon. Then bukas po ay Martes. Yan, welcome po Ma'am Shameng Espartero from Sipalay City. Good night po sa inyong lahat. God bless at magkita-kita tayo bukas. Maraming salamat po.